Sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, oras natin. Ganap na po ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH, Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH, Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Nako, kainit po sa labas eh. Sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kumusta na po tayo? Kumusta na po kayong lahat? Muli pong sumasa inyo ang Public Service Hour ngayong pong Happy Wednesday afternoon. 13 na po tayo sa buwan ng Mayo, May 13, 2026. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon at ngayong hapong ito meron po tayong mga partner, no, makakasama po natin sa kanila pong pagsiservisyo, paglilingkod sa ating pong mga kababayan. Ayan, una natin silang mga naging partner sa bloodletting activity at sila po'y nagbabalik para naman po sa partnership, ano, at ito po'y may kaugnayan sa kanila pong serbisyo. Ayan, mamaya isa-isahin natin, ano, dahil meron po silang caravan. So, maya-maya papag-usapan natin yan, but in the meantime, sandali lamang po ha, tayo po'y magserbisyo muna sa Bicol Region sapagkat ang bulkang Mayon po ay talagang ayaw magpaawat. Ano? Mukhang meron na naman po siyang activity, nag-aalburuto na naman po ngayon pong araw na ito
Alamin natin ha, maya-maya tututok din tayo dyan sa Kamalig Albay sapagkat nag-lava collapse pyroclastic density currents ngayong araw ang bulkang Mayon. So nasa linya na natin, hingi tayo ng update mula sa ating kasama sa Bicol Region, si RH18 Ruel Saldico. Ruel, magandang hapon. Kumusta kayo dyan sa lalawigan ng Albay? Okay. Antabayanan po natin ha ang report ni Ruel Saldico sapagkat kanina po ay sabi nga po natin dun sa pag-aalburuto po ng bulkang Mayon dyan po sa Legazpi City, Albay. Ayan, meron pong lava collapse, pyroclastic density currents. So alamin natin at isa po sa mga naapektuhan ngayon ay ang bayan po ng Kamalig. Baka makausap natin ang kanila pong alkalde. Ayan, si Mayor Kaloy Baldo. Nandiyan na? Nasa linya na si Mayor? Okay, sige. Wala pa si Ruel Saldico? O, sana si Ruel muna. Malaman natin yung sitwasyon. Sige, standby lang. Pupunta po tayo dyan. Alam naman natin, napakainit po ng panahon ngayon no? Sa ating mga kababayan, ingat-ingat po tayo dahil tayo po'y nasa danger level. Yung ating heat index, 46 na mga lugar sa ating pong bansa. Mataas po ngayon ang nararamdamang init ngayon pong araw ng Miyerkules, lalo na po dyan po sa Etiaga, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City sa Agusan del Norte. Ang kanila pong heat index umabot sa 45 degrees Celsius. Naku po, pag dito sa atin yan, naku. So kaiingat po kayo ha. At 44 degrees Celsius sa iba pang panig po ng ating bansa hanggang 43 degrees Celsius. Yung 42 degrees, alam ko dito sa NAIA dito sa Pasay nakaranas po ng 42 degrees Celsius. So yan po yung ating dapat ingatan yung ating pong panahon. Lalong-lalo na po yung ating mga senior citizen, ating mga lolo't lola. Naku, wag pong pasaway ha. Wag pong lalabas ng bahay. Parang kailan lang nito may nawawalang lola nanawagan dito sa atin. At sinasabi nga po na yun po ay lumabas ng bahay. Ayan, okay? Ready na? Sige, para hindi tayo maubusan ng oras. Punta muna tayo sa Bicol Region at direkta kausapin na natin ang alkalde po ng Kamalig o Kamalig Albay, si Mayor Kaloy Baldo. Mayor Kaloy, sir, magandang hapon po. Good afternoon. Hapon po. Mayor, si May po dito po sa programang Public Service Hour sa DZRH. Kumusta po kayo ngayon sa Kamalig sapagkat nakarating po sa amin na mukhang naranasan na naman ninyo from bulkang Mayon yung lava collapse pyroclastic density currents. Opo, kanina tanghali bago mag-alas 12 po. Nagkaroon uli ng lava collapse and madami na naman po abo ang nilipad. At nagkakaroon din po kanina na asphalt dito sa may barangay Kirangay and Anuling and Kapangan and Salugan area namin. Oho. So 4 na barangay ang direkta pong apektado sa inyong bayan sa Kamalig. Opo. Papunta po kasi ng Legazpi yung hangin, kaya yung iba nandun din sa Barangay Legazpi. Opo. So kamusta po ang meron naman pong sapat na supply ng mga face mask na kailangan pag sa ganyan pong insidente? Kanina nung magkaroon po pagpas ng mga abo, namigay na din po kami uli ng face mask para may magamit po yung mga tao. So siyempre, di natin alam kung hanggang kailan ganito si Bukang Mayon. Kaya face mask po talaga ang kailangan namin. Opo. So, after po nung kanyang lava collapse, ay ngayon po, kumusta? Yung po bang mga affected ay mga nasa evacuation center po ba na sila or nasa mga bahay-bahay pa? Sa mga bahay-bahay lang naman po kasi hindi naman po ganun kakapal tulad nung nakaraang linggo na talagang makapal po yung abo. Oo, tsaka yun nung nakaraan po, kadilim po nun, Mayor, di ba? Ngayon medyo medyo light yung color ng ngayon, ng ano ba ito? Opo, medyo light, hindi ganun kakapal yung abo. Opo. At yung hangin papunta doon sa Daraga Legazpi area. Oho, at sa coordination po ninyo sa FIVOX dyan po sa Bicol, ano po ang kanilang assessment dito po sa
activity na ito ng Mayon kanina po? Yung labakulas na po yun. Pero sa tingin po kasi namin, medyo tatagal pa si Mayon. Okay. So, yung pong ganito pong insidente, ano po sabi ng PHIVOLCS? Ganito lang, mga ashfall, wala naman yung inaasahan tayo na, yung mas matindi pa dito sa mga susunod na araw, wala pa naman po. Walang ganong projection. Wala pa po. Kasi bigla na lang po tatahimik si Vulcan, biglang magkakaroon ng mga lava collapse. Kasi tuloy-tuloy pa po yung niya, lava flow pababa. Opo. Kaya siguro kung naipon yung iba, tapos may malaki-laking lava na dumadaloy, nagkakaroon ng lava collapse. Kaya nagkakaroon po ng gano'n na pagtataas ng mga hapon sa baba, kaya nagkakaroon ng asphalt po. Oho. So, kumusta po dun sa apat na apektado? Baka mamay, lalong-lalo na yung mga may asthma. Mayor, no? Nabigay na din po ng face mask. Then, nung una, nagbigay na din po kami mga abiso kung ano po ang mga dapat gagawin. Oho. Kayo po ba sa Kamalig, ilan pong mga barangay ang nasa loob ng 6 kilometer danger zone? Actually, may 2 barangay na lang po kami. Oho. Na may nakatira sa 6 kilometers. Pero maraming barangay nakapaikot po sa Bulkang Mayon. Opo, marami po yan. Pero sa inyo, 2 barangay po yun nasasaklaw, no? Nung 6 kilometer permanent danger zone. Opo. So lahat po sila nasa evacuation center. What about yung kanilang pangkabuhayan, lalong-lalo na mga pananim at yung kanilang mga alagang hayop? Nababalikan po Wala ba? po talaga ngayon ma-harvest ng mga gulay at saka yung hayop nila talagang may problema po doon sa taas. Baka magkasakit din po yun dahil dito sa mga asphalt. Opo. Baka yung mga makakain nito medyo may mga kasama ng abo. Oo. Yun ang medyo mahirap pagka ashfall. Ano po? So, ang Department of Health, meron po bang sapat na supply na naibigay sa inyo, lalong-lalo na para sa face mask? Meron naman po, COCD, nagbigay din po. Pero OCD. siyempre, kukulangin din po to. Oo. At saka yung medical support, meron po ba para sa inyong bayan? Meron naman po, kumaga nandyan naman sila. Pero siyempre, habang tumatagal, dumadami na rin yung problema ng mga kababayan natin. Oo. At nabanggit po niyo dumadami yung problema. Baka meron kayong panawagan sa ating national government. Ano pong kakulungan at support na maaari pa po ninyong kailanganin sa ganito pong pag-aalburuto? Ito kasi magpapasukan na by June. Ay, oo nga. Malapit na. Problema yung mga estudyante natin. Siyempre kung wala tong pambili ng gamit, yun ang nagiging problema. Kaya siguro mga school supply, mga bag, kung may nagbigay po para naman magamit ang mga estudyante, then siyempre, yung hindi na po papayagan bumalik sa 6 kilometers, baka mabigyan na din po ng umbrella supply. Oo, at saka yung pangkabuhayan, Mayor? Di po ba? Yun po ang problema namin. Siyempre, kung hindi na sila pabalikin to, mga farmers to, tapos sila kagay pa natin sa malayong titirahan, hindi po talaga yung titira. Babalik at babalik po yun doon. Wala pa po bang? Siguro, kung malapit po dito sa bayan, magkakaroon siguro ng mga hanap buhay ito. Wala pa po bang napag-uusapan ang national government pagdating po sa source of livelihood ng mga apektado, lalong-lalo na't saklaw po nung 6 kilometer permanent danger zone? Wala pa po bang nag-uusap po nailaan? Sinasuggest din po namin yan. Pero bukas po, nandito si Secretary Rex Gatchalian. Siguro ma-mention ko na din po yan para naman siguro mabigyan niyang priority para mabigyan yung mga kakulangan ng ating mga kababayan. Oo, lalong-lalo na po. Sabi niyo nga, malapit ng magpasukan, ilang linggo na lang, and then yung preparasyon para po dun sa mga eskwelahan. May mga eskwelahan po na ginamit pa rin mga evacuation center? Meron pa po ba? Isang eskwelahan na lang po, pero hindi na rin po maapektuhan yun. Kasi may 2 building po doon. Isang building lang po ang gagamitin. Opo. Kumusta bang weather sa inyo, Mayor? Sobra po bang init? Sobrang init po. Ang hirap sa labas ngayon. Ang grabing init sa labas.
Ay nako, so yun dapat ingatan din Tapos lalong-lalo. may asphalt pa, talagang humid masyado po. Opo, lalong-lalo na doon sa mga ano natin, ating mga elderly, sa ating mga lolo't lola. Naku po, nanay tatay, ingat po kayo no. At Opo, ma'am. oo, napakahalaga po ng pag-iingat sa inyo diyan sa lugar po ninyo, Mayor Caloy. Dahil sabi nga natin ay kasabay. Pag ganitong oras, sa loob po muna ng building or sa makahoy. Opo. Kasi sobrang humid ng panahon po dito. Yung pong nasa loob at saklaw po ng permanent danger zone na nasa mga evacuation center, Mayor Caloy, gaano karami pong pamilya ang naroroon ngayon, yung apektado? Nasa 205 families po. So mga almost how many individuals po yan? More than 1,000 din po. Marami din. Mhm. Hmm. Oo, pero natutugunan naman yung kanilang mga pagkain, nasusuplayan ng ating gobyerno po. Okay naman po yung pagkain nila. Wala naman po problema. Oo, kaya lang, siyempre po problemahin yung... Yung ibang needs na lang po. Yun lang po. Oo. Mga personal needs nila. Ayan, sige, sabihin natin kay Secretary. Tama-tama, magkikita kayo ni Secretary Rex Gatchalian. Ano po? Hopefully, mabanggit nyo na lahat. na din namin kung ano po mga kailangan namin. Oo, lalo na nga sabi Kasi nyo. may breakfast meeting po din kami bukas. Ayun, opo. Ingat po kayo, Mayor Caloy, ha? At kami dito sa Metro Manila, nag-alala kami bigla. Naku, meron na naman palang pag-aalburuto, no? Ang mayon. Maraming Opo. Salamat po sa pagkamin po. Mabigyan pagkakataon na ma-interview niyo po. Okay, maraming salamat, Mayor Caloy. Thank you so much. Ingat po kayo lahat. Ayan, mga kaibigan, si Mayor Caloy Baldo po ng Kamalig, Albay. Ayan, so apat na barangay dun sa kanila ang apektado po nung lava collapse kanina. Yung pag-alboruto po ng Bulkang Mayon. Ingat-ingat yung ating mga kababayan. Alam po natin, lakas natin sa Bicol Region. No? Tayo po'y talagang pinapanood at pinapakinggan po dyan. Sa ating mga kababayang apektado po, ingat po kayo lagi. Mga kaibigan, oras po natin. 15 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon, standby. At ating pong makakasama ang ating mga partner mula sa Pilipinas Elite STR-14. At syempre kasama yung kanilang Pilipinas Elite South Junior Eagles. Ayan. At pag-usapan natin yung kanilang mga programa at yung darating po nilang malaking activity. At pagkwentuhan po natin yan, ha? Sandali po lamang. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Sa Charm! Charm Fabcon. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Oras po natin, 22 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour. Ayan, again, napapakinggan niyo po yung ating pong pamamaalam sa ating kasamang si RH29 Boy Gonzales signing off. Ayan, sabi ko pag naririnig ko, di ko maiwasan na malungkot, no? At maramdaman yung pangungulila sa isang matagal na naging kasama sa mga kaibigan po, sa mga katrabaho, sa industriya at syempre sa mga tawag nito, mga iba pang kamag-anakan. Again, ang kanya pong mga labi, ang kanya pong wake ay naririyan po sa Dulce Funeral Homes sa May Abad Santos Avenue sa Tondo, Manila. At ililibing po siya sa darating na May 17, yan po ay Sunday, sa Manila North Cemetery. Ang ating kasamang si RH29 Boy Gonzales, yung pong mga nagtatanong sa industriya, mga nakasama niyang reporter, no, sa hanap buhay, ayan, sa Dulce Funeral Homes po, ano, ang kanyang wake. Kasi marami pang nagtatanong, so hanggang ililibing po siya sa darating na araw ng Linggo, May 17, ano, Manila North Cemetery. Again, ang ating pakikiramay from, of course, from your DZRH family, ayan, sa mga naulila po, mga anak, mga kapatid ng ating kasamang RH29 Boy Gonzales, ang ating pong taus-pusong pakikiramay, pakikidalamhati po sa biglaang pagpanaw. Ano po? Ayan, again, our condolences. Mga kaibigan, ngayong hapong ito, makakasama po natin ang ating pong mga partner. Ayan, sabi ko, tara na, bloodletting ulit tayo. Nakasama din po natin nung una pa man, ilang beses na rin naririto. Unahin muna natin sapagkat pag-uusapan natin yung kanilang Lingap Caravan. Naku, laking tulong sa ating mga kababayan. Ang governor po ng Pilipinas Elite STR-14, ayaw ni Kuyang Chito, ang vice governor na pumunta dito. Kuyang Chito Barrios, si Governor Joel Jan Santos. Gov Joel, magandang hapon and welcome back po. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am May, at nice to be back. Yes, dito you're po back sa ating pagsama-samang paglilingkod sa bayan. Opo, ayan, si Gov Joel. Tagal din, ano? Opo. Medyo na-busy kayo lahat. 2 years po. Naging busy rin po sa mga iba't ibang gawain. Oo nga po. So, si Gov Joel po, mamaya magkwentuhan tayo, Gov Joel. Pakilala muna natin ang president naman ng Pilipinas Elite South Junior Eagles. Talagang junior eh. Mga kaibigan, Dr. Adrian Cummings. Ayan, Doc Adrian, magandang hapon and welcome sa Public Service Hour. Alright, good afternoon po Ate May, Ma'am May. So, yes, Ate May na lang. Yes, good afternoon Ate May and good afternoon sa ating mga listeners po ngayon sa DZRH po. Ayan, kasi tawag sa inyo mga ate kuya di ba? Yes po. Ayan, so minus muna ang Doktora Maria Victoria Martinez, ano? Siya yung sa fight against malnutrition ng Agila. So pag-usapan natin, bago yung mga nakaraang programa, meron kayong malaking program, upcoming, Lingap Caravan. Tinaon nyo talaga sa birthday ko, ha? Tinaon nyo sa birthday ko to. Anyway, Gov Joel, tell us about this. Ano po ang Lingap Caravan, ano? Ma'am May, ang Lingap Caravan po, ito yung sama-sama ng mga profesional na katulad ng mga doktor, kapulisan, sibilyan at mga profesional. Lalo-lalo na po with collaboration with the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Marami po kaming kasama dito, mga kakulab na mga grupo. Kasama po si Kuya Doc Adrian, ang aming presidente ng Pilipinas Elite South Junior Eagles Club. He can better explain more po, Ate May. Isa-isahin natin sila. Oo nga, sige nga, pag-usapan natin. Actually, marami kayong partners dito, Kuyang Doc Adrian, yes, ano? Nakita ko yung mga logo. So paano nag-start? First time ba ang Lingap Caravan sa inyo po sa Pilipinas Elite STR-14? Actually, before po, nagko-conduct na po kami ng mga medical missions. Nakikipag-collaborate din po kami sa ibang regions po. Pero this time po, we decided po na mag-start po ng sariling caravan po. In partnership po with Asian Medical Students Association of AME School of Medicine and Fight Against Malnutrition by Eagles po. Ayun. So yan yung bubuin ng Lingap Caravan. Siguro pakita natin RHTV, ano, doon sa Lingap Caravan kasi nakita natin yung iba-ibang mga kasama na binabanggit ni Doc Adrian. Ano ba ang naging naging inspirasyon ninyo? Bakit nyo gagawin tong Lingap Caravan, and to think that sa bagay napakalaki kasi ng ng Fraternal Order of Eagles, di ba? So sa bawat chapter, tama ba?
Region. or region, sa Yes. bawat region, may kanya-kanya kayong signature Yes, project tama po. and program. So itong Lingap Caravan, ilo-launch ninyo first time. No? Yes po. Para na ba ito sa inyo, sa Pilipinas Elite, STR-14? One of the collaborations program po, Ma'am Collab May. din. Oo. Okay. Sige, tell us. So, paano ang gagawin ng ating mga kababayan? Paano ninyo ang tawag nito na identify yung mga beneficiary? Kasi po, kami po, every time po na may mga medical mission po kami, we always get deployed po kasi. And may mga nakausap po kami and na advice po kami na yung barangay po na beneficiary namin for our Lingap Caravan ay nangangailangan po. Aha. Opo. Ayan, okay. Yan, nakikita natin, Lingap Caravan. Kakatuwa nga yung color no? Ayan, ang ganda sa mata. So, meaning, lahat nung serbisyo na nakapaloob dito, isang araw lang, ano? Yes, isang po. araw lang Isang araw lang gagawin. po. Opo. Gaano karaming beneficiary Ang target? goal po namin is around 600 to 700 po na beneficiaries. Mhm. At lahat ng serbisyo ay ma-avail nila. Yes po. So, pre-registration? Yes po, pre-registration po. I-register lang po sa barangay po. Oho. Saang barangay po ito? Sa Barangay 702 po. Sa Seven- Zone 77, District 5. ng Manila City po. Manila. Sa District 5. Okay, marami doon. Anong mga sakop na barangay ba yun? Marami doon nangangailangan ng ng serbisyo. Yes po. So sila yung pangunahing na-identify ninyo. Yes po. Pero meron kayong target din dito, no? Nakalagay dito yung tinatawag yun na FAME. Opo. So ano ang papel nito, lalong-lalo na pinag-usapan natin malnutrition at syempre kung bababa ka rin lang with Lingap Caravan, kasama na ba ito? Yes po. Kaya go. Actually, Joel. Ma'am May, yung Fight Against Malnutrition by Eagles, ito yung isang programa po ng The Fraternal Order of Eagles para ma-maintain po ang pagiging maalis or kahit papaano po mabawasan ang malnutrition dito sa ating bansa. Ang maganda po dito sa FAME is kada po every 3 months, meron po kaming isang barangay. Nationwide po ito, Ma'am May. Oo. So, every 3 months po, kasama po ang iba't ibang mga regions ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kami po ay nag-aambag, nag-a-adopt a child po kami para po mabigyan ng tamang nutrisyon pagdating po sa pagkain ng isang bata. So yun ang tutok ngayon ni Dr. Maria Victoria Martinez. So meaning, ang isa-serve nyo dun talaga is really mga nutritious food combination. Opo. So, kung kayo iikot sa buong, tama ba? Buong Pilipinas? Buong Pilipinas po, Ma'am May. Oo. So, paano yun? Kayo ang nag-identify ng saan ang saan nyo ibababa yung programa na yun? Sa mga school ba? Sa barangay? Basically po, barangay po ang ina-target po namin. So, ina-identify po ng aming mga doctors, yung aming mga nutritionist po, nakasama namin sa FAME para ma-identify nila kung saan barangay mas nangangailangan. So, inuuna po namin siya lagi, yung mga mas nangangailangan, and then soon after po, to follow na yung mga second, third, and fourth po na priorities. Kaya meron kayong tinatawag na FAME na 9th week of 12. Ano yun? Parang nasa third batch na kayo ng feeding. Yes. Actually po, pag sinabing 12 week, ito po yung 3 months. So, every 1 month po, merong 4 weeks po. Okay. So, may first, second, third, and fourth week. So, we are on the 9th week of the 3rd month. Okay. So, kaya sinasabi ninyo na merong mga simultaneous talaga Simultaneous na po, gagawin Ma'am May. ito. So, this is yung for the month of March, tapos na yun, ano? Opo. Itong FAME, ito nakikita natin. Saan Yes. yan ginanap? Ang daming bata. Sa Bataan po yan, Ma'am May. Oo. So, katatapos lang namin sa Bataan, ito upcoming na naman po, susunod-sunod po yan, yung mga bayan-bayan. Ang maganda lang po dito sa aming FAME, samahan po ito ng Philippine Lady Eagles presidents ng The Fraternal Order of Sila yung Eagles. nagsasama-sama. Sila po yung para mga ibaba nagsasama-sama, mga iba't ibang profession, at sila rin po ang nag-o-organize. So, imagine, Ma'am May, nakakabilib na meron pong role ang aming mga Lady Eagle presidents sa The Fraternal mga nanay Order of talaga. Eagles. Opo. Bilang mga nanay. Bilang mga nanay, alam po nila ang kanilang mga functions pagdating sa kanilang mga anak. Ang number 1 po dyan ay ang nutrisyon. Oo. Doc Adrian, meron kayo parang 3 yung simultaneous ninyo. I think hindi lang sa Bataan, para dun sa FAME 9th week of 12. Yes po. Oo. Bukod sa Bataan, saan po pa ginawa yun?
I think in Batangas. Meron kayo Rosario? Batangas and Antipolo City. Tama ba? Tama po, Ma'am May. Batangas. Batangas. So ito yun, ito yung sabay-sabay. Sabay-sabay po. Simultaneous po yan, Ma'am May. Oo. Nakalagay dito parang SBEC, Rosario, Batangas. Yes. And then sa Bataan is in Kupang, Balanga City. Yes po, Ma'am May. Sa Bataan. Galing tayo doon sa Balangan nun. And Meron then, of din po course, sa Payatas, Ma'am May. meron din. Opo. Iba pa yung Antipolo. Iba pa rin po. Ayun. So, tong Fame na to, isa sa mga signature project nyo. Ng Eagles po. Ng Eagles. So, Yes. tell us, ano yung composition nung tinatawag ninyo na Fame dun, para sa to fight malnutrition? Continuous feeding, paano yun isusustain? Every Ano po siya? month? Every 3 months po. So, nagba-background study po tayo ng mga beneficiaries po. And nagtutulong po ang iba't ibang regions po para po ma-supplement po yung kailangan po ng mga bata po. Kasi syempre, pag sinabi mong to fight malnutrition, dapat ang pagkain ng mga bata ay Yes po. Tawag nito guided ng isang nutritionist. Oh, galing. Okay, sandali lang, standby lang po at babalik tayo sa ating pong kwentuhan. Oras po natin, 34 na minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo sa mga agila, no? Pilipinas Elite STR-14. Standby lang, Gov Joel. May kasama pala kayong pwede mag-discuss sa atin nung inyong fame. Ano? Ang meaning pala ng fame is the fight against malnutrition by Eagles. Wow, sabi ko nga, ang ganda ng programa. Baka mamaya meron tayong nakikinig dyan. Pwedeng mag-donate, di ba? Mag-share para sa mga batang malnourished na tinatawag. So makasama natin si Ma'am Agnes Cummings, ano? Ang nanay pala ni President Dr. Adrian. At mukhang siya yung core team, siya yung in charge sa dito sa tinatawag na feeding, no? Program para po sa mga malnourished na bata. Okay, magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am May. Ayan, welcome sa Public Wala Service sa plano, Hour. pero okay lang po. Opo, kasi wala si Dr. Martinez eh. But anyway, tinatanong ko kanina, paano i-sustain, no, yung inyong fame? Yung, of course, pag sinabing fame, feeding program po yun. Ano? Okay po. Paano ba nagsimula? Paano yung periodic na ginagawa ninyong pag-identify dun sa mga beneficiaries? Ma'am, kami po ay pumupunta sa isang lugar. Pag willing pong may isang region na willing mag-adapt at tumulong sa amin, binababaan po namin yun. Oh. And then pumipili po kami ron ng mga batang mula sa 1-year-old to 8 years old. Mm-mm. Yung mga malnourished po na tingin natin ay hirap talaga sa buhay, pinipili po namin yun. And then kung ilan po yung kayang i-adapt ng region or ng club, yun po yung pinapakain namin. Bababa po kami sa unang launching, tapos pagka sa second week hanggang sa mga 12 po, monitor po namin yung pinakang 12 weeks, doon na po kami yung pinakang culmination day. And then po, monitor po namin yun lahat. Okay. So 12 weeks, meaning every day yon na Hindi po. Kung Saturday, weekly every week weekly po. feeding. Opo. Halimbawa, 50 children. So Okay weekly, pinifeed sila because these children ay talagang mga indigent. Ano? Opo. Ibig sabihin, hindi sapat yung pagkain na napoprovide ng family. Opo. Tsaka binibigyan po namin sila ng vitamins. Ayun, ang galing. Na namomonitor po namin yun. Yun po ay pinagtutulungan po talaga ng buong grupo namin sa PAME. Tapos yung mga katuwang rin po namin, mga region and governors. Okay. Usually, anong pagkain pag sinabi mong... Ay, mga healthy foods po. Bawal po healthy sa amin ng foods. May halimbawa chicken po, tapos vegetable, ganun, fruits, may kasama po. Ganun po. Combination na yun. Opo, bawal po sa amin yung mga hindi po healthy foods. Oo, at yun po ay ang tawag nito, nadidiscuss po ninyo sa mga bata. Opo, may Dapat nag-explain po. yun ang Siya nga po kinakain sanang nila. nandito si Ate Doc po. Oo. Ate Doc Vicky Martinez. So bago ipasok dun sa program for 12 weeks, so ipapaliwanag sa kanila na ito yung mga dapat nakakainin ninyo. Opo. And then, pero syempre pagdating nun sa bahay, iba din yung kinakain, di ba? Opo. At saka tinitimbang po namin sila. So kailangan po, tataas yung timbang nila kasi mismo po sa last day po ng graduation, may binibigay po kaming premyo na talagang, ikaw ay katunayan tumaas ang timbang. Okay. Pag tumaas na po yung timbang, pwede na bang, saan nyo po ini-endorse yun para magpatuloy? Wala pa naman po, pero inaayos din po namin yun. O kasi baka naman pwede dun sa barangay level. Ano? Opo, inaano rin po namin sa barangay. I-integrate dun sa kanilang feeding program for malnourished. Lalo na kasi pag yung mga pumapasok po ng eskwela, no? Diba? Walang mga kain-kain daw. Opo. Pagpasok, ayun. Okay, congrats, ang galing ng programa. Thank you po. So, nakailan na po kayong lugar this year? Kami po ay magwa 1 year po ngayong May 31. Yung fame. Opo, nag-start po kami ng May 31 sa Alangilan, Batangas. Last year. Batangas City. Tapos po move po pagkatapos po namin doon, napunta po sa Payatas, Marikina, Montalban. And then after po noon, sa Balanga, Bataan. And then, yung pang-port po namin, inaayos pa po namin. Ito po yung caravan po.
para po sa anniversary, nakakulab po kami. Oo, at meron doon Opo. na bagong idadagdag sa Meron po sa kaming program. niluluking na 100 to 115 bata na Bata, bibigyan po ng wow. mga healthy foods. Oo, and then for 12 weeks ulit yun. Hindi po, for 1 day lang po yun. 1 day, oo. Iba po yung mismong sa ADAP. Yung Para lang po ito adopted. sa ano po. Wow, galing. So pagka may mga gustong tumulong, anong gagawin? Paki-PM po kami sa PAME. Ako po, yung governor namin or yung iba po namin kasama. Humingi po kami ng inyong suporta at saka maraming salamat po pala. Kumbaga kahit papano ay hindi man po matapos yung malnourished po is mabawasan po. Ayun, maraming salamat.